So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Alam nyo mga minamahal, meron lang talaga akong dapat balikan dito nga po sa statement ni Vice President Sara Duterte. Kasi ngayon pa lang nag-sink in sa utak ko na parang, kasi ang labo eh. Tingnan nyo yung kanyang statement. Sabi niya, wala naman daw sigurong problema sa pagsuporta o pag-share ng AI video in a support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Biglang pumasok sa isip ko na bakit parang ang random ng sagot. Bakit parang ang gulo ng sagot ni VP Sara? Kasi yung tinutukoy dito is yung, kumakalat na disinformation, kumakalat na fake news, and then eventually, bigla niyang naisingit yung word na negosyo. Basically, parang, may troll farm ba kayo? Parang meron ng admittance. Itong si VP Sara Duterte na yung fake news, pwede din gawing negosyo. Well, kung sa bagay, paggawa nga lang ng mga fake survey, negosyo na yan. Ito pa kayang artificial intelligence AI? So meaning, parang pinapaalala or pinapamuka sa atin ni VP Sara Duterte na merong nagaganap, 'di ba? Na hindi natin nalalaman. Like, yung pagkadulas niya na okay lang basta hindi ginagawang negosyo kasi gawain ninyo. Ganun ba 'yon, VP? VP? Nagtatanong lang ako mga minamahal kasi sobrang random ng kanyang sagot, ang gulo. Bakit niya na-connect sa negosyo? Diba? Paras lang naman kasi yung AI sa troll farm. Gets ninyo, mga minamahal? Kaya bigla akong napaisip na, matik na. And beside mga minamahal, ulit-ulitin ko sa inyo, sabihin man natin na hindi negosyo. Okay lang mag-share basta hindi negosyo. Yung punto kasi dito, pwedeng makaapekto ito sa mga nakakapanood. Diba kasi, senador nga, si Bato de la Rosa, hindi niya na-distinguish yung AI sa totoong, sa totoong tao. So kung si Bato nga, na senador na bansa Pilipinas, na biktima ng AI, how much more pa kaya yung ibang mga Pilipino? Diba? Nagigets ninyo yung punto ko na, okay, hindi siya negosyo, pero kaya nitong manipulahin ang mga kaisipan at mga utak ninyo. Hindi man siya na ibebenta yung produkto, pero kaya niyang mag-set ng condition sa inyong mga utak. And, shaping your opinion. Nagigets ninyo? Kaya dapat itong si Sara Duterte, nakakainis, dapat ma-impeach na to eh. Oo, mga minamahal. Itong ating VP, dapat ma-impeach na. Kaya nga, nagtataka ako eh, yung mga prosecutor, gina-gina, diba? Para dito sa impeachment ni VP Sara Duterte, pero bakit parang, tahimik? Diba? Ang ating mga senador. O, tingnan ninyo kung paano gina-g ang ating mga prosecutor. Pakita ko sa inyo. Basahin natin mga minamahal, ha? Prosecutor in the Philippine VP's impeachment say trial must proceed. Yan nga yung hindi ko maintindihan eh. Pag sinabing forthwith, bakit kailangang patulugin ng 3 hanggang 4 na buwan tapos pag nandyan na ididribble tapos ibabalik doon sa house? Nagigets ninyo? Lalo pa tingnan nyo si BP, very alarming ng ating Vice Presidente. O pag pabor sa kanya, okay lang daw mag-share ng fake news. Diba? Basta pabor sa kanya, okay lang daw yun. Kaya dapat panagutin na ito eh. Kasi mas lalong lumalala ang ating queen of fake news. Diba? Basahin natin itong balita. The Philippine prosecutor said on Wednesday there was no stopping the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Kaya nga dapat hindi ito mahinto, pinatulog nga lang. Hindi nga nahinto, pinatulog naman ng mga walang yagballs na senador. Expressing bemusement and why the Senate convened as a court before swiftly returning to the case to the lower house. Ngayon lang nila naisipan, yan na ngayon nakakapagtaka. 4 na buwan ninyong pinatulog, ngayon nyo lang naisipan yung mga question na yan. Kung pasok ba yan sa 1-year ban,
Tapos yung malala pa dito, kailangan yung 20th Congress mag-approve na ituloy yung impeachment, hindi pa nga nag-i-exist ang 20th Congress. So malinaw na naghahanap na lang talaga sila mga minamahal ng graceful exit. Alam niyo yung graceful exit? Hindi man natin sabihin na dismiss, pero ganun na din yung gusto nilang mangyari. Pinatulog nila, if you will look at the time frame, kailan yung balik? 26. Sa 26, wala ding mangyayari kasi huling araw na yon ni Speaker. Tapos mag-change na ng 20th Congress sa zona ni PBBM. 'Di ba? Mag-change ng Senate, President, mag-change na ng SP, tapos mag-change na din ng House Speaker. 'Di ba? So walang nangyari. O after nun, walang nangyari. Imbis na magbasa na yung mga prosecutor, walang nangyari. Kasi pinatulog na naman. Dahil sa katarantaduhan at kababuyan ni Quezon. So the impeachment of Duterte, a likely contender for the 2028 presidency, has dominated headlines in the Philippines this year after a high-profile gauge match between her and President Ferdinand Marcos Jr. that spiraled into a bitter battle for a power and influence. Itong si Quezon kasi, alam naman natin na mataas din ang pangarap. You know, after niyang ginawa, 'di ba? Na maharang yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, 'di ba? After niyang mapatulog muli, 'di ba? Smooth transition sa 20th Congress. Ang daming umugong. Cheese and Sara daw. Kumbaga si Cheese Escudero, VP, tapos si Sara Duterte, presidente. Sarap sa tenga, no? Nakakuha siya ng suporta sa mga DDS. Well, kung sa bagay, si Bato na din mismo naglaglag sa kanya na nakikiusap siya, 'di ba, tungkol sa Senate presidency. 'Di ba? Na kung pwede baka siyang i-elect ulit. Gustong manatili and gustong maging powerful sa pwesto. Cheese, hindi na mangyayari yan. Sira na yung imahe mo. Pakatandaan mo yan. 'Di ba? Nakakaloka mga minamahal. Kung yung mga prosecutor nga, Gina na sakdalan itong si VP Sara Duterte, ano pang ginagawa ng ating mga senador? Ha? Minumulto ba kayo ng mga ninakaw ninyo sa kaba ng bayan? Kung kaya pati kayo, baka madamay? Nagigets ninyo? Madadamay sila eh. Kaya minumulto na sila. Baka magkadamay-damay na, madamay pa kami. Huwag nang i-impeach. 'Di ba? Kasi pag nagbasa yung prosecutor, baka magkaroon ng connect-connect. Connect kay Go, connect kay Bato, connect kay Quezon, at sa iba pa. Kaya lagi natin isigaw mga minamahal, convict, convict, convict Sara now. Alright, it's me again, Alicia Nyo. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit notification bell mga minamahal for more update. Yun lamang po at ingat mga kababayan.